Sir, tama na ho yung pag-inom nyo at baka magkasakit na kayo niyan. Suway ni Jared kay Kyle na halos makakalimang bote na ng tequila sa isang bar. Jared, kaya ko pa naman. At isa pa, kailangan kong maglasing ngayon dahil sa bumabalik na naman ang alaala ni Amara sa akin. Sir, huwag niyo na hong isipin si Mrs. Amara, sir. Dahil wala na ho talaga siya. At diba, ikaw na ho yung nagsabi na ang kanyang sinasakyang kotse ay nalaglag sa Pampang. At ang sabi rin ng mga pulis ay imposibleng may makasurvive na kahit na sino sa pagkahulog na yun, diba? Anong ibig mong sabihin, Jared? Napatay na si Amara. Parang ganun ho, sir. Kasi, sabi naman ho ng mga pulis, diba? Jared, ilang beses ko na tong sinasabi sa'yo. Pero hindi ka pa rin nakikinig. Buhay pa si Amara. Okay? Pero sir, marami na akong nakakita sa nangyari. Jared, sino bang pinagkakatiwalaan mo? Ako ba yung ibang mga tao? Siyempre ikaw, sir. Ako naman pala eh. Kahit huwag ka na lang magsalita ng ganyan. Dahil buhay pa si Amara. Ramdam na ramdam ko sa puso ko na buhay siya. Pero sir, huwag kang kukontra, Jared. Dahil sa walang bangkay na nakita at naniniwala talaga ako na makakasurvive siya sa pagkahulog niya. Imposible bang mangyari yun? Pero alam ko na lahat ng imposible ay nagiging posible kapag naniniwala ka sa poong may kapal. Kaya Jared, hanapin mo si Amara dahil siya lang ang makapabibigay sa akin ng saya. Sir, parang malabo na ho talagang mangyari yun, sir. Hindi ko alam kung saan magsisimula sa paghahanap kay Miss Amara. Basta gawin mo lang ang lahat ng makakaya mo. Basta't ang alam ko, buhay si Amara. At hindi ako susuko na makita siyang muli. Dahil ramdam na ramdam ko sa puso ko at isipan ko na buhay pa siya. Ay nako, ewan ko sa inyo, sir. Anong ewan ka dyan, Jared? Gawin mo na lang. Huwag kang mag-alala. Dahil iba ang pabuyang ibibigay ko sa iyo. Kapag may nakita ka na kahit isang lead na siyang magtuturo kung natin si Amara. Sir, kahit 1,000,000 pa yan o higit pa, talagang mahirap makakuha ng lead kay Miss Amara. Lalong-lalo na, mahigit 18 taon na yung lumipas mula nang nawala siya. At walang ibang latest na pictures na meron kayo. Ang bata-bata niya pa dun sa larawan na nasa kwintas nyo. Basta gawin mo na lang, Jared. Gagawin ko lang yung inuutos niya, sir. Kapag uuwi na tayo ngayon din. Nakakarami ka na ng naiinom, sir. At may trabaho ka pa bukas. May business meeting ka pa. Ha? Anong may meeting bukas? Opo, sir. May meeting kayo bukas, sir. Kaya umuwi na tayo. At huwag kayong mag-alala. Para matigil na kayo. At hahanap ako ng paraan para mahanap po si Miss Amara. Naku, maraming salamat talaga, Jared. Maasahan kita talaga sa lahat ng bagay. Natutuwang saad ni Kyle kung kaya't agad na lamang siyang tumayo upang umuwi. Subalit ay natumba na siya. Sir, dahan-dahan lang ho kayo. Lasing na ho talaga kayo eh. Matutumba na kayo oh. Halika't alalayan ko na lamang kayo. Suwestyo ni Jared. Kaya tumangon na lamang si Kyle. Dahil hindi na niya talaga kaya ang kanyang katawan. At lasing na talaga siya. Kinabukasan ay masakit ang ulo ni Kyle. Subalit dumalo pa rin siya sa kanyang business meeting na kanyang gagawin. Sa kabilang dako naman, ay may isang waitress na nagngangalang Amira. Anak ni Amara at nang nawawalang anak ni Kyle. Amira, halika nga dito. May sasabihin ako sa'yo. Tawag sa kanya ng kasamahan niyang waitress. Bakit, Rose? May kailangan ka? Oo sana eh. Ano naman yun? Nakikita mo yung isang grupo ng mga lalaki sa may gilid na side? May order sila eh. Nagkataon naman na
Ako yung nautusan ni Kuya Zero. Kaso nga lang, nahiya ako eh. Eh, bakit ka naman nahiya? Nakikita mo ba yung blonde ng buhok? Diyos ko, ex ko yan ang Mira. Kaya, pwede ba? Ikaw na lang maghatid ng ulam nila. Naku, Rose, may hatid din akong order eh. Palit na lang tayo. Nahiya talaga ako, Mira eh. Ay, naku, Rose. Ewan ko na lang sa'yo. Pasalamat ka talaga, mabait ako. Akin na nga yan. Saad na lamang ni Amira at agad na kinuha ang mga order nito at inihatid. Talagang mabait na bata si Amira na siyang naging dahilan upang silosan siya ni Rose. Oy Rose, anong ginagawa mo dyan? Tanong sa kanya ni Zero na kanilang manager. Ay, dito lang ho. Wala pa namang naluluto sa mga in-order ng mga customers eh. Anong wala? Nakita mo ba yan si Amira? Napaka-busy niya. Tapos ikaw dito walang ginagawa. Diyos ko naman. Pasalamat ka talaga at pamangkin ka ng pinsan ko. Dahil kung hindi, talagang tanggal na kita sa part-time job mo na to. Ang tamad-tamad mo. Gayahin mo nga si Amira. Kuya Zero naman. Bakit ba palagi na lang si Amira? Siya na lang palagi nakikita nyo. Eh, nagtatrabaho naman ako ah. Sus, nagtatrabaho ka nga. Pero hindi ka pareho ni Amira na masipag. Sabagay, wala ka na bang ibang gagawin? Hindi ka na nga maganda, tamad ka pa. Mabuti na lang si Amira. Dahil sa masipag na, maganda pa. Pailing-iling na sa Adizero kay Rose. Kaya't galit na galit si Rose ng paningin kay Amira, kaya't naghahanap na lamang siya ng tamang panahon para ipaya si Amira sa kanilang mga customers. Jared, may balita ka na ba kung nasan na si Amara? Tanong ni Kyle sa kanyang sekretarya. Pasensya na ho kayo, sir. Wala pa po talaga eh. Mahirap po talaga makahanap ng information sa inyo po, sir. Ganun ba? Ay nako. Nakakalungkot naman. Gusto ko nakalimutan sila, Jared. Pero kapag ginawa ko yun, napapanagipan ko si Amara. At sabi niya, ay may anak kami. Ako sir, baka minumulto na ho kayo ni Miss Amara. Biro ni Jared. Ano ka ba Jared ah? Pero parang nawawalan na talaga ako ng pag-asa. Parang napapagtanto ko nga wala na si Amara. Patay na kaya siya? Kasi napanaginipan ko siya kagabi. Oh sir, akala ko ba ramdam na ramdam ko na buhay pa po si Miss Amara? Tapos ngayon, parang pakaramdam niyo patay na. Ano ba talaga yung totoo? Hindi ko maipaliwanag, Jared eh. Para bang nag-iba yung pakiramdam ko ngayon. Ang feeling na hindi mo alam kung anong pakiramdam mo. Takot, excited, galit. Hindi ko talaga ma-explain eh. Nako sir, baka nagkaka-anxiety na naman kayo. O baka depression na po yan. Hindi ah. At isa pa, dito na lang muna papansinin itong mga nararamdaman ko. By the way, may business meeting ba ako ngayon? So far sir, wala naman ho. Pero may business proposal po sa si Mr. Zero. Yung manager ng isang restaurant po sa Cavite. Ngayon po siya naka-assign, mamayang tanghali po. Ah, ganun ba? O sige, matutulog na nga lang muna ako. Nang sa ganon, marelax din naman ako kahit minsan. Isingin mo lang ako kapag 10:30 na ha. Nang sa ganon, 12:00 ng tanghali, makarating na tayo sa restaurant. Noted po sir. Sagot na lamang ni Jared at agad namang natulog na si Kyle. Habang sa kabilang dako naman, doon sa restaurant na pinagtatrabuhan ni Amira, ay ipinatawag sila ng kanilang manager na si Zero. Halika yung dalawa dito. Rose at Amira. Po, bakit po sir may kailangan kayo? Magalang ng sagot ni Amira. Ano na naman yan, Kuya Zero? Naiinis ang sagot ni Rose. May ka-business proposal ako sa ngayon. At gusto ko,
na si Amira ang magsuserve sa amin. Kaya Rose, ikaw lang muna yung bahala sa ibang customers, ha? Andiyan naman si Marvin para tulungan ka. Ha? Bakit ako na naman, Kuya Zero? Huwag ka na nga magreklamo pa dyan, Rose. Gawin mo na lang yung trabaho mo, okay? Dahil baka parating na sila Mr. Villarin. Okay. Galit na saad ni Rose. At hindi na niya pinansin si Amira. Sa pagkakataong ito, ay may naisip na siyang plano para ipahiya si Amira. Hindi rin nagtagal, ay dumating na ang kanilang bisita na si Mr. Villarin. Good morning. Are you Mr. Villarin? Tanong ni Amira. Yes, I am. By the way, nakita na ba tayo, Miss? Bakit parang napaka-pamilyar ng mukha mo? Tanong ni Kyle. I don't think so, sir. Hindi pa po siguro. Baka kamukha ko lang yung nakita nyo. Sagot ka agad ni Amira at agad na dinala niya sa naka-reserve nilang upuan. Agad namang umorder na sila. Excuse me, sir. Kukunin ko lang po agad yung order nyo. Paalam ni Amira at agad namang dumating si Zero. Hello, Mr. Villarin. Nagagalak akong makita ang isang napakalaking oportunidad para sa akin at tanggapin niyo ang proposal namin. Nakangiting saad ni Zero. Walang anuman. Zero, pwede ba kitang matanong? Sure po. About saan po, sir? Kasi napaka-pamilyar na mukha ng batang yan sa akin. Ano palang pangalan niya? Turo ni Kyle kay Amira. Siya po si Amira, sir. Baka po may nakamukha lang siya. Kasi po, hindi naman masyadong umaalis dito yung batang yan. At palagi lang nagtatrabaho dito. Ganun ba? Akala ko kasi nakita na kami. At napaka-familiar talaga niya sa akin. May isang babaeng nagpapaalala sa akin sa kanya. Sagot na lamang ni Kyle. Maya-maya pa, ay dumating na si Amira at dala-dala na ang order ni na Kyle. Ngunit nang malapit na siya, ay bigla na lamang siyang tinabig ng palihim ni Rose na siyang naging dahilan upang matapunan ng mga ulam ang sekretarya ni Kyle. Oh my God, I'm so sorry po, sir. Paghingi ng tawad ni Amira kay Jared at pinunasan nito ang tuksidong suot. Ano ba yan? Hindi ka man tumitingin sa dinadaanan mo. Alam mo ba na marami pa kaming pupuntahan ngayon ni Jared? At wala pa naman yung dalang damit. Sigaw ni Kyle. Sorry po, sir, hindi ko po sinasadya. Sorry? Magagawa ba yan ng sorry yung natapunan mo sa damit niya? Sigaw ulit ni Kyle na siyang naging dahilan upang mapayuko si Amira. At nakita ni Kyle ang suot nitong kwintas. Okay lang naman ho ako, Sir Kyle. Kawawa naman ho yung dalagita at nasigawan niyo pa. Ani Jared. Pasensya na ho talaga kayo. Babayaran na lang ho namin yung nagawa ni Amira. Suwestyon naman ni Zero. Teka nga lang. Amira ang pangalan mo, di ba? Seryosong tanong ni Kyle habang nakatitig sa kwintas ni Amira. Yes po, sir. Maaari ko bang malaman kung sino nagbigay sa'yo ng kwintas na yan? At bakit pareho tayo? Kinakabahang tanong ni Kyle. Po, itong kwintas ko, bigay po ito sa akin ng mama ko. Mama mo si Amara? Kaya ba Amira ang pangalan mo? Opo, Amira Kyle po yung tunay na pangalan ko. Kasi po, sabi ng mama ko, yung ikalawang pangalan ko po ay pangalan ng papa ko. Nasaan ang mama mo ngayon? Gusto ko siyang makausap. Wala na ho yung mama ko. Matagal na ho siyang wala. Bakit niyo ho kilala yung mama ko? Siyang matagal ko nang hinahanap na girlfriend ko noon. At kung anak ka niya, anak din kita. Hindi makapaniwalang sa ating Kyle. Kaya pala napaka-pamilyar ng mukha mo. Dahil mukha pala ni Amara ang nakikita ko sa'yo. Alam mo ba na kay tagal ko na kayong hinahanap ng mama mo? Pasensya ka na talaga at nasigawan kita. Anak pala kita.
po. Anak kita, Amira. Naiiyak na saad ni Kyle at agad na niyakap ang dalaga. Habang ang dalaga naman ay hindi makapaniwala. Pati si Rose ay hindi rin makapaniwala. Dahil sa pangyayaring iyon, ay isinama na ni Kyle pauwi sa kanila si Amira at doon na niya pinatira ito sa kanilang bahay. At kahit na alam niyang anak niya ito, ay ipina-DNA test pa rin niya ito. At agad namang nagpositibo. Amira anak, babawi si Daddy sa lahat ng pagkukulang na nagawa ko. Sa'yo, at pati na rin sa mama mo. Kung alam mo lang kung gano'ng katagal ko na kayong hinahanap. Kaya pala palagi akong dinadalaw ni Amara sa aking panag-isip. Dahil nandyan ka pa, kahit wala na siya. Saad ni Kyle kay Amira. Ngumiti lang si Amira. Maging siya ay hindi rin makapaniwala sa kanyang mga nalaman. Ang mahalaga ay may nakilala siyang ama nang akala niya noon ay wala siyang pamilya.